Alright, magandang araw at ito na naman po si Brother JP at samahan niyo po ako ulit para ating pag-aralan ng isa na namang topic or paksa na nanggaling sa Biblia at ayon sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Okay? Ang title ay Pananampalatayang Buhat sa Diyos. Ulitin natin. Pananampalatayang Buhat sa Diyos. Napakagandang title, ika. Alright, umpisahan po natin. Kasi bawat tao na naging Kristiyano ay may pinanggalingan or pinanggagalingan na uri ng pamumuhay. Pamantayan man or paniniwala. Hindi po ba? Totoo yan. May kanya-kanya tayong pinanggalingan. Bawat Kristiyano ay may mga nakaraan. Yung iba mas makulay kaysa sa iba. Iba naman, mas magulo kaysa sa iba. Masalimuot or masalimuot. At komplikado kumpara sa iba. Totoo po yan, di ba? Iba-iba ang ating mga naging circumstances or kalagayan o mga kinasangkutan noong tayo ay hindi pa Kristiyano. Iba-iba din ang naging pamamaraan ng pagtawag sa atin ng Diyos. Hindi po ba? Iba-ibang klase yan. Yung iba po, sakit. Di ba? Kung hindi magkakasakit, hindi tatawag sa Panginoon. Yung iba naman, aksidente. Di po ba? Minsan tayo, masyado tayong busy sa buhay natin. And then parang all of a sudden, we're facing this, itong scenario na talagang kailangan natin ng mahal na Panginoon para lang divine healing or divine intervention, ika nga, para tayong magising minsan eh. Di po ba? Dahil alam natin na hindi na tayo kayang mag-rely pa sa kapwa natin tao sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Okay? Kaya iba-iba pong pamamaraan na ginawang pagtawag or pagtawag sa atin ng mahal na Diyos. Iba-iba din ang ginamit ng Diyos upang tayo ay mailapit sa katotohanan ng salita ng Diyos na nasa Biblia. Totoo po yan. Iba, kaibigan, na alam naman natin na medyo masalimuot din ang pinagdaanan. Pero all of a sudden, all through years, and then nakita natin ulit yung kaibigan natin, pare, kumusta na? My friend, di ba? Ganito, nahikayat tayo sa Kristyanismo. Yung iba naman, nakita natin sa daan or sa TV or may kumatok sa ating pinto or sa ating mga hindi natin inaasahan na pagkakataon. Kaya nga po, may mga iba-ibang pamamaraan tayo na mailapit sa Diyos. Iba-iba ang priorities or prioridad natin sa buhay bago tayo naging Kristiyano. Totoo po yan. May kanya-kanya tayong busy agendas sa ating mga buhay. Diba? Kaya nga hindi ba? Kapag ang isang tao na binago ng Diyos nang ito ay maging Kristiyano, nagkakaroon tayo ng patotoo ayon sa dating katauhan natin. Diba? Parang, diba? Himayin natin ulit. Parang kapag ang isang tao ay binago ng Diyos, mula sa kanyang, old na sarili, paano ba yung old Tagalog? Lumang kalagayan or pagkatao, nagkakaroon ngayon ng bagong patotoo ng ayon sa dati nating katauhan. Hindi po ba? Parang pagbabago. Yun nga, in other words, parang pagbabago. Nakikitahan natin ng pagbabago. Dahil tayo mismo ang sentro sa kwento ng ating nakaraan nung tayo ay ligaw pa. Tayo po yun. Ligaw pa tayo sa katotohanan. Tayo yun. Tayo ang sentro. Walang iba ang pwedeng makakapagbigay ng kumpletong patotoo kung ano tayo dati. Diba? Tayo lang din po yun. Hindi naman kung saan lang or kung kanino manggagaling. Tayo po yung mismong magpapatotoo doon sa atin nating maling gawain or ipinagbago sa ating buhay. Pwedeng makita ng mga tao na nakakakilala sa atin noon at ngayon ang kaibahan ng ating pagkatao. Lalo na kapag ang isang Kristiyano ay kinakakitahan ng nasusulat sa Biblia na mga bunga ng banal na Espiritu or fruits of the Holy Spirit dahil ang isang tao na tunay na binago ng Diyos,
lalabas at lalabas sa atin ang seryosong pagbabago. Totoo po yun. Di ba nga sinabi ng Panginoong Hesus na malalaman natin kung ang isang tao ay tunay na tupa o tagasunod niya sa pamamagitan ng kanyang bunga. Di ba? Ano pa ang sabi ng Panginoong Hesus? Ang hiwalay sa kanya ay kakikitaan ng bunga, pero ang hiwalay sa kanya ay hindi mamumunga, at pag hindi namumunga, sunugin lang sa apoy. Okay? Patuloy natin. Maliwanag po yan. So, basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mula sa 1, Kapitulo 15, umpisahan po natin sa versikulo 1. Nandiyan po sa screen. Ito po. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tuloy natin sa versikulo 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Ulitin po natin yun. Sino ba nagsasalita rito? Si Jesucristo. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Okay? Patuloy natin sa 7. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Biruin nyo. Yan, no? Liwanagin natin. Balikan natin to para lang medyo maintindihan natin ng konti. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin o sa kanya, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at siya ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Pero naman sa isang banda, kung ikaw naman or kung kayo'y mananatili sa akin or sa kanya, kay Jesus, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. So, tuloy natin. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Okay? Iisa lang ang puno na kung saan ay nakakabit na parang sanga. Sino ang puno? Ang Panginoong Hesus. Okay? Sino ang mga sanga? Ang mga tinuturing ng Panginoong Hesus na mga sanga ay ang mga nilinis sa pamamagitan ng salita niya, ng Diyos, ayon sa talatang 3. Ang tunay na Kristiyano ay nililinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Kaya nga ang Kristiyano ay dapat nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. Parang responsibilidad po natin to sa Christian. Hindi po pwede na parang, Christian na ako okay na. Diba? Ayos na, I accepted Jesus Christ and then I believe the gospel. And then pero wala tayong makikitaang bunga or pagsusumikap
para ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng kanyang mga salita nang naaayon sa Biblia. Di ba? Parang lazy Christian, ika nga. Excuse me po. Dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay mamumunga. Kasi paano tayo mamumunga kung hindi naman natin inaalam? Parang sunod-sunuran na lang tayo palagi. Di ba? Parang, safe naman kasi Christian na ako Parang saved na So, sunod lang. Di ba? Parang wala na tayong responsibility to move, to grow. Ika nga spiritually. So, mamumunga nga ng ano? Ano ang klaseng bunga? Mamumunga tayo ng tamang pagsunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Diba? Tamang pagsamba sa Panginoon. Tamang pamumuhay. Yan, importante po yan. Tamang pamumuhay. Tamang pagkatao. Alinsunod sa pamantayan ng Diyos at hindi ng tao. Kanino po panamantayan or pamantayan? Pamantayan ng Diyos, hindi sa tao. Hindi yan sa tradisyon, sa ritual, pamahiin at mga maling kaugalian na ating talagang kinamulatan simula nung tayong bata pa. Or karamihan, hindi ko nilalahat. Siyempre, may kanya-kanya naman tayo ng upbringing or history sa ating family. So, pero kadalasan, tradition, rituals, and mga pamahiin. Di po ba? Palagi yan Hindi ho yan mawawala sa hapagkainan. Ika nga, pagkadating sa ating family. Diyan sa ganitong mga klase ng aspeto. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nangangahulugan ng ating pagpapasakop kanino? Sa Diyos. Kasi nag-aaral ka ng salita niya So, parang open ka para sakupin ka, ika nga, di ba? Ng ating mahal na Panginoon, di ba? So, naglalarawan ito na tayo ay sanga nakaugnay sa puno na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Parang it proves na tayo ang sanga niya. Parang gano'n Alam mo na kagad parang puno ng mangga, di ba? Namunga ng mangga, namumulaklak pa lang, alam mo na ultimo dahon, nakikita mo na kung anong klase, di ba? So, alam mo na kagad na, mangga to. Di ba? Parang nakikita mo rin yung paggawa ng mabuti ng tao, binago niyang pamumuhay niya, or pinipilit niyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Makikita mo parang, okay. It's Christian or it's part of Christianity. Kasi nakikitahan mo ng bunga. Maliwanag po yun, di ba? At ang mga sangang namumunga ay lalo pang pabubungahin. Diba? Biruin nyo. Pabubungahin pa ng mas marami at maging alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus ayon sa talatang 8. Mas lalo ka pang mag-grow or flourish. Magbubunga, di ba? So, kaya sa ating pagpapatuloy, yan tama, okay, Tagalog. Sa pag-aaral ng Biblia, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng Biblia, mapagyayaman natin ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Mapagpapayaman pa natin, mapagpapatuloy natin yan. Sa tulong ng banal na Espiritu or Holy Spirit na nananahan or nakatira sa bawat tunay na Kristiyano. Bakit ba ang tawag Kristiyano or Christian? Why? Kasi to become a Christian is to become Christ-like o hinuhubog ng katulad ng mga katangian ng Panginoong Hesus. Hinuhubog ka ayon sa katangian ni Hesus, di ba? Kaya nga ang isang Kristiyano ay tagasunod or follower ng Panginoong Jesus Christ or Panginoong Jesus, di ba? Pwede bang mamili lang tayo ng susundin? Diba? Yun, magandang tanong yan. Pwede po bang mamimili lang tayo ng ating mga susundin? Hindi. Kasi bakit? Wala sa nasusulat sa Biblia na ang Kristiyano ay may selective obedience or mamimili lang tayo ng gusto nating sundin na utos. Hindi po pwedeng susundin mo lang porque ganito yung ginagawa ng isa, ay hindi ko susundin yan. Di ba? Maski alam naman natin na mali. Or ito, hindi ko rin susundin yun. Basta ako, ito lang susundin ko, pipili ko. Parang pinipili mo, di ba? Parang pinipili mo yung gusto mo lang sundin. Okay, talakayin pa natin to. Talakayin naman natin ang mga positibong katangian ng pananampalataya. Una,
ang pwede nating ituring na authentic faith or pananampalatayang tunay or walang pagpapaimbabaw. Hindi fake. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3, talatang 17. Okay? Basahin natin ito. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Ang unang sinabi diyan, ang karunungan or wisdom ay buhat sa itaas. Ibig sabihin, karunungang galing o bigay ng Diyos. Kaya ang tunay na pananampalataya ay galing sa Diyos. Ulitin natin. Ang tunay na pananampalataya ay galing sa Diyos. Okay, kaya ang tunay na pananampalataya ay galing sa Diyos. Saan po galing? Galing sa Diyos ang tunay na pananampalataya. Diba? Kasi ang tunay na pananampalataya or authentic faith, ba yung English ng, Tagalog ng authentic? I-post nyo sa comment. Authentic faith ay hindi kailanman manggagaling sa ating sarili. O so kahit kanino man tao or sino man tao. At sa bawat tao na may authentic faith or tunay na pananampalataya na nanggaling sa Diyos, ang karunungan din naman ang siyang kaakibat or kaakibat, kalahok, kasangkop, kaakibat, kasama, na manggagaling din sa Diyos. Okay, ulitin natin. So sa bawat tao na may authentic faith or tunay na pananampalataya na nanggaling sa Diyos, ang karunungan or wisdom din naman ang siyang kaakibat na manggagaling din sa Diyos. Okay? So ang wisdom or karunungan na galing sa Diyos ay ibinibigay ng Diyos sa mga tao na may authentic faith or tunay na pananampalataya. Bakit ba kinakailangan ng isang tunay na Kristiyano ang wisdom or karunungan na nanggaling sa Diyos? Bakit nga po ba? Dahil sa pamamagitan lang ng wisdom or karunungan na nanggaling sa Diyos natin, doon lang natin mauunawaan ang salita ng Diyos. Ulitin natin, dahil parang yun ang source di ba? So parang binigyan tayo ng wisdom or karunungan para mas maunawaan natin ang salita niya, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Ang wisdom o karunungan din naman para maintindihan natin ang salita ng Diyos ay kailangan magmula din sa Diyos ang wisdom or karunungan. Dahil Diyos lang ang pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan na patungkol sa Diyos. Okay, ulitin natin. Saan po nanggagaling? Sa Diyos lang nanggagaling or pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan na patungkol sa Diyos. Sa Diyos lang po nanggagaling yon. Kaya walang sino mong tao ang pwedeng mag-rely o dumepende lang sa kanyang sariling kakayahan or abilidad para maunawaan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya wala pong nasa Bible yan So, kaya walang sino mang taong pwedeng mag-rely or dumepende lang sa kanyang sariling kakayahan. Kanta po ni Gary Bitoy, dito niya kinuha or abilidad para maunawaan ng salita ng Diyos. Di ba? Kasi ang wisdom, karunungan at pangunawa sa mga nauukol sa Diyos ay Diyos lang ang pwedeng panggalingan at kauwian. Alright? Kaya naman sa mga Kristiyano na may authentic faith o tunay na pananampalataya ay nagkakaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Parang mas nauunawaan po natin, di ba? Kaya may mga nagsasabing sila ay Kristiyano pero hindi naman nakakaunawa or kulang sila sa kaalaman or kulang sila sa pag-iintindi sa mga salita ng Diyos. Yung iba naman, nauunawaan or naiintindihan ng salita ng Diyos pero ayaw sundin o binabaluktot o inaayon sa kanilang pangsariling interes. Napakarami po niyan So, pero pinipili lang nila or most of them binabaluktot nila. Parang, di ba? Parang nakakatakot yun. Yung iba naman, walang interes. Hindi nagbibigay ng panahon para aralin ng Biblia.
May mga ganyan din po. Marami rin sa atin na ganyan. Yung iba naman, ayaw aralin ng Biblia dahil alam nila na pag inaral nila, ito iba ayaw nilang aralin yung Biblia kasi pag inaral nila ang Biblia, makikita nila ang mga utos ng Diyos na kung tawagin ng iba ay mga bawal. Marami po yan, di ba? Parang, ayaw kong pumasok dyan sa Kristyanismo or aning kay Bible, ba't ko kailangan basahin yan? Hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi naman ako masama eh. Okay lang, okay na yan. Kasi ayaw nilang makita or mamulat yung kanilang mata. Para bang nasasalamin yan eh, di ba? Sa mga kasalanan mo na ayaw mong bitawan at ayaw mong magpursige na maging maayos at mas unawain ang salita ng Diyos. Kasi para bang nagigilty ka, di ba? Or nasasaktan ka, pero ayaw mo i-give up, di ba? So, yung iba naman, inaaral ang salita ng Diyos, pero kinukonsinti ang mali. Kahit alam naman nilang mali. Bakit? May mga pansarili silang mga kadahilanan na mas inuuna nila kaysa sa pagsunod sa tama at pag-iwas sa mali. It's sad. Pero marami pong ganyan eh. So, kaya nga dito sa binasa natin sa Santiago 3:17, ang wisdom or karunungan na buhat sa Diyos ay walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Di ba? Ayon sa talata. Kaya ang wisdom or karunungan na buhat sa Diyos ay malinis. Ibig sabihin walang bahid politika, walang bahid ng pangsariling interes. Ano pa? Mapayapa, banayad, mapagbigay, puspos sa kaawaan. Alright? Paanong mapayapa or banayad? Pag ang wisdom or karunungan na galing sa Diyos ay hindi nauuwi sa argumento or pagtatalo-talo or pagtatalo ng tao or pagtatalo-talo. Ulitin natin. Paano ba nagiging mapayapa or banayad? Diba? Pag ang wisdom or karunungan na galing sa Diyos ay hindi na uuwi sa argumento or sa argument or sa pagtatalo. Diba? May mga kilalang mga pastor sa iba't ibang institusyon na nagpapayabangan kung sino ang mas marunong. Diba? Parang nag-aral ako rito, ako galing ako ron. Ganito ako, ganyan ako. Diba? Ganyan po kadalasan yan eh. So tinatawag na mga tanga or minumura ang mga iba na nangangaral ng hindi ayon sa itinuturo nila. Diba? They curse them. Or they call them fool. Or tanga, sabi nila, gano'n. Or tangi, di ba? May mga, parang minamata mo, di ba? So kung tayo ay tunay na Kristiyano na may pananampalataya at wisdom or karunungan na nanggaling sa Diyos, tayo ay bukas sa seryosong sharing ng ating natutunan sa Biblia or paano bang Tagalog ng sharing? Yun, comment nyo ulit. Sharing is caring. Hindi, basta sharing ng ating natutunan sa Biblia. At kailanman hindi maging issue ang talino, di ba? Or antas ng buhay, or ano man ang narating mo sa buhay, hindi po dapat nagiging basihan yun eh. Or saan ka nag-aral, kasarian, or gender ng isang tao, babae man, lalaki, kung sino ang may porsigidong magturo or may mas kaalaman, dapat po hindi yung nagiging issue. Kasi hindi ba nga dapat matuwa tayo dapat kapag may isang tao na or meron tayong kapatid na sa pananampalataya na binigyan ng Diyos ng wisdom or karunungan sa pag-intindi ng salita ng Diyos. Dapat matuwa po tayo nun Dahil sa pamamagitan ng taong yun, nadaragdagan ng ating unawa sa salita ng Diyos. Parang sa school lang po yan Di ba? Bakit ka babarkada sa basagulero, di ba? Samantalang yung isa naman aral ng aral, mas may matututunan ka, mas mapapadali sa iyong pag-aaral. Hindi ba dapat mas matuwa ka? Huwag mong isipin na parang mas magaling yung kainggitan natin or takwil natin or whatsoever, di ba? So dapat mas matuwa tayo dahil yung kasama natin or kapatid natin binigyan ng karunungan na mas maunawaan niya and then mas lumago siya sa mga salita or sa pag-aaral ng Panginoong Diyos, di ba? Kaya nga, nang sinulat ni Apostol Pablo sa mga tao na taga-Korinto, ang bawat Kristiyano ay binibigyan ng kanya-kanyang kakayahan. Ito po yan. Para sa ikasusulong ng pananampalataya ng buong iglesia or kapatiran sa Diyos.
Yeah, totoo yan. May gift of music, may gift of worship, may gift of speaking, may gift of parang teaching, diba? Gift of writing. Sa mga congregations sa church po, hindi lang naman isang tao nagpapatakbo dyan eh. So, hindi naman pwedeng isang tao lang ang magpapatakbo, aakuin niya lahat, diba? Parang, diba? Parang masyado mabigat sa shoulder ng tao just to do it on his own. Diba? Okay, tuloy natin. Hindi ba dapat imbis na mainggit tayo o gawin nating issue yun, magsilbing motivation sa atin na magbigay pa tayo ng mas maraming panahon sa pag-aaral ng Biblia upang sa ganon ay lumalim din ang ating nalalaman sa Biblia. Hindi naman pwede na palagi nating sisitayin yung tao na nag-aaral just because may time siya. Hindi So kailangan sa buhay natin, kung gusto mo rin na medyo mahalintulad ka dun sa panahon na ibinigay ng isang tao just because may time siya, I'm sure sa buhay mo rin or sa buhay natin, pwede rin tayo magbigay ng sarili nating oras para tayo ay magsumikap or magpatuloy sa ating pag-aaral or para bang we push ourselves to become better or to understand better, di ba? Hindi po dapat nagiging issue yun. Ngayon po, di ba? Pagpatuloy natin. Kaya nga sabi sa talata, okay? Puspos ng kaawaan. Bakit? Dahil ang wisdom or karunungan na buhat sa Diyos ay hindi sakim na kung ano ang ating naaral at naunawaan sa Biblia ay hindi natin sasarilinin. Okay? Hindi natin sasarilihin lang kung hindi ipamamahagi natin or we share with the brethren what we learn from the Bible. Diba? I-share po natin. Diba? So, kakaawaan natin ng mga ibang Kristiyano na walang sapat na kaalaman or kaalaman pa sa Biblia. Yeah? Dahil tutulungan natin silang mas maunawaan ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Lalo na kung tayo ay biniyayaan ng Diyos or ng wisdom or karunungan. Diba? Parang we guide them or we help them or we share the knowledge that we gathered para lang matulungan din natin yung kapwa natin. So, ano pa ang nakalagay sa talata? Ito ay puspos ng mabuting bunga. Alright? Hindi ba ito din ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 1:15:1-8 na binasa natin? Ang pagkakaroon ng mas marami or puspos na bunga na kung ano ang nalalaman natin sa ating pag-aaral sa Biblia, ating namang isinabuhay or isinabubuhay sa tulong ng Diyos. Kasi ang kabaliktaran niyan, ang kawalan ng bunga, ano nga ba ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit walang bunga? Yun ang mga sangang hindi nakaugnay or nakakabit sa puno ng ating Panginoong Hesus, di ba? Na ang kawalan ng bunga nangangahulugan ng wisdom or karunungan o pananampalataya ay hindi galing sa Diyos. Bakit? Dahil sabi ulit dyan sa Santiago 3:17, ang wisdom or karunungan na galing sa Diyos ay puspos na mabubuting bunga. Ang mga katangian ng wisdom or karunungan na nanggaling sa Diyos ay mga katangian din na makikita natin sa ating authentic faith or tunay na pananampalataya. Dahil ang authentic faith ay buhat din sa Diyos. Malinis, mapayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. True faith means loyalty to God and not to any person. True faith means loyalty to God and not loyalty to our personal interests and priorities. Okay? Paano natin masasabi na ang loyalty natin ay nasa Panginoon pero sinusuportahan natin ang mga bagay-bagay na alam nating mali? O paano natin masasabi yan? Paano natin masasabi na ang loyalty natin ay nasa Panginoon kung mas inuuna natin ang mga pangsariling interest or priorities natin? Paano natin masasabi ang loyalty natin ay nasa Panginoon kung
natitisod tayo or inuuna natin ang ating insecurities or insecurity sa kakayahan at kaalaman ng iba. Diba? Paano natin masasabi, loyal ako kay Lord, pero may envy ka. Loyal ako kay Lord, pero sinusuporta mo yung mali. Loyal ako kay Lord, pero pinipili ko lang yung gusto kong sundin dyan sa kautusan ni Lord. Dahil for whatever reason, di ba? So parang it's conflict. Parang ganun po yun. Pero opinion ko lang yan. So anyway, so basahin natin ang nasusulat sa Santiago 3, Kapitulo 3, 13-16. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y merong mapapait na panibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masasama. Ayon dito sa nabasa natin, anong klaseng wisdom or karunungan kung ang isang tao ay may bitterness, mapait na paninibugho, pagiging makasarili? Sa talatang 15, ang sagot ng Biblia, ito ayon sa talatang 15, yun ay wisdom or karunungang bumababa na hindi galing sa Diyos. Saan galing? Kundi makalupa, makalaman, at may sa demonyo. Yan, maliwanag Di ba? Maliwanag. Ito, hindi ito karunungang bumaba mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, at may sa demonyo. Kaya tayo ay inaatasan o binibigyan ng unawa ng salita ng Diyos upang malaman natin ang kaibahan. Di ba? At kung tayo man ay masumpungan na nasa ganitong kalagayan, tayo ay maituwid ng salita ng Diyos. Kaya ang authentic faith or tunay na pananampalataya na buhat sa Diyos ay consistent. Hindi pa bago-bago. Hindi kung kulay puti sa umaga, asul naman sa gabi, di ba? Ang authentic faith or tunay na pananampalataya na buhay sa Diyos ay ang pagtuloy or patuloy na lumalakad sa daan ng Panginoon, di ba? Araw-araw, hindi yung may katamaran kung kailan lang tayo may panahon or gustong ibigay sa Diyos. Ano pa? Walang pagpapaimbabaw, hindi peke, hindi fake. Yun, tama, peke. Okay? Bagamat tayo ay hindi perpekto, habang tayo ay nasa lupa pa, hindi naman tayo perfect Pero sa tulong, awa, at gabay ng Diyos sa atin at seryoso nating pagpapahalaga at loyalty sa Panginoon, tayo ay patuloy na mahuhubog sa mga katangian ng ating Panginoong Diyos. Para mahubog tayo sa kanyang katangian. Di ba? Hindi naman tayo kasi perfecto. Nasa lupa pa tayo Di ba? Pero, sa awa at gabay ng Diyos. Gabay ng Diyos sa atin. At seryoso nating pagpapalaga sa kanyang loyalidad. Tayo ay patuloy na mahuhubog sa katangian ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag po yung bago natin lumipat sa ating susunod na topic. Page. Okay? So anyway, meron din tayong mailalarawan na abiding faith or pananampalatayang masunurin at tapat. Basahin natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 1:5. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida, na iyong lola, at kay Eunice na iyong ina, at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Alright?
Dito ang sabi ni Apostol Pablo, ang tapat na pananampalataya ay namamalagi, nag-stay. Ibig sabihin, hindi parang sulpot-sulpot lang, parang weather lang. Okay, yun, nandito, mamaya wala, bukas, okay. Diba? Tayo kasi ay inihahanda ng Diyos bago pa tayo tawagin sa anumang plano niya para sa atin. Diba? Sa ehemplo na binigay ni Apostol Pablo, nabanggit niya na si Timoteo na inatasan niya na mga siwa sa mga bagong Kristiyano, lumaki sa pananampalataya mula pa sa lola at nanay niya. Maging si Apostol Pablo ay tinuruan niya si Timoteo. Kaya nahubog sa tamang pananampalataya at aral si Timoteo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kumpiyansa siya o tiwala siya na mananatili si Timoteo sa katapatan ng kanyang pananampalataya dahil namamalagi or hindi pasulpot-sulpot, hindi lang pasulpot-sulpot ang pananampalataya ni Timoteo. Kaya ang tapat ng pananampalataya ay masunurin o abiding faith. Kaya nga true faith in God means loyalty to God and His commandments. It also means we do not compromise our loyalty to God and what is right para lang ma-please natin ang ibang tao na nasa maling katuruan or kaparaanan. Sabi nga sa Biblia, ang mga Kristiyano ay mga ilaw. Ibig sabihin, pag may mali, mananatili tayo sa kung ano ang tama na itinuturo sa atin sa Biblia. Dahil ang ating pagsang-ayon o pagsuporta sa isang mali ay hindi nangangahulugan na tayo ay may loyalty sa Diyos dahil kailanman ang Diyos ay hindi nakiki-compromise sa mali. Pag mali, mali. Diba? So, diba? Maliwanag po yun. Pag mali, mali. Dahil ang Diyos mismo, kailanman ay hindi nakiki-compromise sa mali. Ba't siya sasangayon sa mali? Alam niyang mali. Dahil po ba dahil tao lang tayo? Pero, di ba? So, paano tayo naging tagapasunod ni Jesus Christ kung pinipili lang natin yung daan na gusto natin? So, sinusunod natin yung sarili natin nun, hindi si Jesus Christ. Para bang, ito lang susundin ko. Yung iba, hindi ko susundin. Hindi. Maliwanag po yun. Para maayos lang tayo. Hindi mo pwedeng pipiliin lang yung susundin mo. Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Tapos sasabihin mo, loyal ka kay God. Loyal ka kay Jesus Christ. 'Di ba? Pag naalam mo namang mali, pero susundan mo pa rin. Sige, sundan mo pa rin. Hindi ko naman isinasa puso eh. Para sa akin mali 'yun eh. Dahil yun po maliwanag pagkaka-explain dito sa tinatalakay natin ngayon eh. Dahil ultimo si Jesucristo or si Jesus Christ, hindi niya kino-compromise yung mali. Pag mali. Hindi naman issue pag may pagkakaiba-iba ang mga Kristiyano sa opinion. Okay? Hindi ho issue yung may pagkakaiba kayo ng opinion eh. Pero hanggang sa opinion lang dapat. Di ba? Kasi, opinionated ang tao. O kaya naman magkaroon ng magkaibang preferences. Di ba? Okay lang yon. Pero kailanman, ang mali ay mali. At hindi natin pwedeng balukturin o baluktutin ang salita ng Diyos para umayon lang sa gusto natin. Di ba? How can you do that? Right? Di ba? Bakit? Para lang ma-please yung ating self-intentions. Di ba? Lalo na kung malinaw ang ating kaunawaan sa salita ng Diyos patungkol sa mali na ginagawa ng iba. Hindi mo naman kailangan all of a sudden, alam mo na kagad yung buong Bible eh. Hindi ganun. So, syempre, as you progress, nag-aaral ka ng salita ng Diyos or katuruan niya, syempre, eye-opener yun. Makikita mo portion by portion, pages by pages, sitas by sitas. Tapos, mauunawaan mo, teka, mali yun ah. Tapos, okay, baka maging tama yun pagdating dun sa kabilang page. Hindi po ba, di ba? Hindi, mali ron eh. Hindi niya pwede i-contradict yun. Ang Bible never contradicts itself. Di ba? Tama. Basahin natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 1:14. Sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang
aral na ipinagkatiwala sa iyo. Okay? Utos sa Kristiyano ang ingatan ang tamang aral ng salita ng Diyos sa Biblia. Maalagaan natin ang tamang aral ng Diyos or tama ng salita ng Diyos sa Biblia dahil tutulungan tayo ng banal na Espiritu o Holy Spirit, pero nasa sa atin kung tayo ay pasaway imbis na ingatan natin ng tamang aral. Sinasantabi natin dahil may mga pangsarili tayong mga layunin or kadahilanan, kadalasan. Ganyan po yan. So, ano ang naisusulat sa Colosas Kapitulo 3? This says, okay, pagpatuloy natin. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Ulitin natin. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Yan naman po pala yun, no? Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo o psalm, hymns, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso niyo. Utos ng Diyos na itanim nating mabuti sa ating mga puso ang alin? Ang mga aral ng Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi ba pag tayo ay nagtatanim ng halaman or gulay or prutas, di ba? Pag lagi nating inaalagaan, dinidiligan, unti-unting nagkakaugat, lumalaki, at namumulaklak at nagbibigay ng bunga. Di po ba? Ganon din naman ang tapat na pananampalataya or abiding faith. Yan ang ibig sabihin ho nun. Gaya ng sabi dito sa talata, itanim nating mabuti. Ibig sabihin, alagaan. Patuloy nating aralin ang salita ng Diyos para magkaugat sa ating buhay or mag-mature or lumaki ang ating kaalaman sa salita ng Diyos upang tayo ay tapat na makasunod sa Diyos at tayo ay maging puspos sa bunga. Kaya makikita natin na laging ang pinapatunguhan ng lahat ng galing sa Diyos ay pamumunga ng mabuti. Makakalabas ang bunga ng banal na Espiritu or fruits of the Holy Spirit sa atin at dahil doon, tayo ay magiging tapat na representante ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang mga aral at mga habilin. Ano pa sabi sa talatang ito? Ano po ba pang sabi niya? Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa. Diba? Ayon saan? Ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Yun naman po pala di ba? Paalalahanan mo yung brethren mo or turuan mo kung medyo may nasagap ka na mas mainam or mas naintindihan mo sa ganitong pamamaraan. Yung salita ng Diyos, i-share mo. Di ba? Ayon sa karunungan na pinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Di ba? Kaya dapat, nagpapasalamat tayo or open tayo sa pamamahagi ng kaalaman ng patungkol sa Biblia ng ibang Kristiyano na binigyan ng kaloob ng Diyos sa karunungan. Okay? Or ng karunungan. Dahil may purpose ang Diyos sa sino mang Kristiyano na binigyan niya ng kaloob ng karunungan. Iyon ay upang ang isang Kristiyano na binigyan ng kaloob ng karunungan ay maturuan ang ibang kapatiran sa iglesia ayon dyan sa talatang binasa natin. Yun, napakasimple unawain yun eh. Di ba? So mas may alam siya para i-share niya sa'yo and then ikaw naman, sarado ka kasi for some reason, di ba? So parang dapat nga yun inaakap natin eh dahil doon kayo nag-grow, doon kayo lumalaki eh. Yun ang aking pagkakaunawa doon sa explanation na yun eh. Di ba? Palalahanan, sabi turuan nyo ang isa't isa. Gano'n ho ba
kahirap unawain. Di ba? Parang turuan mo yung hindi mas may kaalam sa'yo dahil binigyan ka ng mahal na Panginoon sa karunungan eh, di ba? Or syempre, yung tinuturuan mo naman, meron din siyang sariling karunungan, di ba? In musicality, gano'n naman siguro, di ba? Or speech, ganyan po yan. So parang para togetherness, may growth in spirituality. Okay? Isa pang pwede nating mailarawan na tamang uri ng pananampalataya ay ang nag-aalab na pananampalataya o arousing faith. Ano ba ito? Basahin natin ang Santiago Kapitulo 4:17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Ulitin natin. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, alam naman niya pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Kapag ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay nag-aalab or nagniningas, parang apoy, kung ano ang nalaman natin sa Biblia na tama, yun ang susundin natin. Pag mali naman hindi natin dapat sundin or suportahan. Dahil isa yun sa pagkakasala, ayon sa talatang yan alam mo ng mali, susundan mo pa rin, di ba? Kung alam naman ng isang taong mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Yun yung pagkakaunawa ko ron Ano naman ang nakasulat sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 13. Tama ang kanyang sinabi. Kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Diba? So, tama ang kanyang sinabi. Kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Ito ay mahalaga na maintindihan at isabuhay ng mga Kristiyano. Ang isa sa importanteng matututunan natin ay tumanggap ng wastong aral. Matutunan nating tanggapin ang pagwawasdo o pagtatama sa ating maling unawa sa Biblia. Tanggapin natin yun kung tayo kinukorek or winawasto. Diba? Hindi kawalan na aminin natin sa ating sarili na nagkukulang tayo sa pangunawa sa Biblia dahil sa kakulangan natin ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Dapat pa nga nating ikatuwa. Okay? Dapat natin ikatuwa at ipagpapasalamat sa Diyos kapag may mga kapatiran tayo sa iglesia ang seryosong nag-aaral ng Biblia at kanyang ibinabahagi sa atin ang kanyang mga naaral. Di ba? Or anong mga naaral niya sa Biblia, sinishare niya. Ang pamamahagi or pag-share ng kaalaman sa Biblia ay hindi dapat natin isipin na pagyayabang ng talino. Hindi natin dapat iniisip yun or, kakayahan. Hindi porke mas bata sa atin o mas matanda sa atin o mas mataas ang kanyang narating kesa sa atin o mas matalino o mas may pinag-aralan, magiging insecure tayo sa kanilang naaral sa Biblia na gusto nilang i-share sa atin. I-share naman Di ba? Huwag din tayong mapanghusga na hindi tapat ang hangarin na mas nakakaalam ng Bible dahil seryoso ito sa pag-aaral ng Biblia. Di ba? Huwag tayong mapanghusga rin dun sa bagay na yun. Ang pag-aaral ng Biblia or Bible ay huwag nating gawing contest. Hindi naman contest Di ba? Hindi porke nag-aaral ito, ganito ito, parang magsasabong na kayo. Hindi ganun ang ibig sabihin dun. Pero isaalang-alang natin na may mga Kristiyano na may nagniningas na pananampalataya kaya nagiging masigasig sa pag-aaral ng Biblia upang may maibahagi sa kapatiran sa iglesia. Ang taong may nagniningas na pananampalataya ay hindi uupo lang sa isang tabi at hindi magsasalita sa isang bagay na mali at hindi ayon sa Biblia. Hindi natin dapat patahimikin sa pagbabahagi ng kaalaman sa Biblia dahil mas bata siya or babae, di ba? Or babae man siya, di ba? Hindi natin pwedeng patahimikin lang dahil may kaalaman siya Dahil ayon nga sa sinabi ni Apostol Pablo, ang bawat isa
ay miyembro ng iisang katawan. Parang iisang puno, sabi nga kay Jesus, di ba? At ang bawat miyembro ng katawan ay may kanya-kanyang kontribusyon para sa gawain ng Panginoon at ikalalago sa espiritual na kapatiran ng iglesia. Unite in one, di ba? May kanya-kanya kayong wisdom or talent. Hindi din nakakatulong na tayo ay kumukontra sa isang aralin na hindi naman natin inaral ng maigi. Okay? Ang sabi nga sa Biblia, ang mga Kristiyano ay magpalakasan sa pananampalataya. Magpalakasan sa pananampalataya ang mga Kristiyano. Pagningasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ang isa pang uri ng pananampalataya na ating kilalanin ay ang absolute faith o sukdulang pananampalataya. Basahin natin sa nasulat sa 2 Timoteo 1:1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Dito makikita natin ang pagkilala ni Apostol Pablo na ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos at pinangahawakan niya ang pangako ng buhay na nasa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi din dapat matinag ang isang Kristiyano sa kung anumang balakid ang dumating or na dumating. Okay? Sa ating paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, maraming hindi matutuwa sa atin. Yeah. May mga mainggit, may mga magseselo sa atensyon, may maninira, nandiyan po yan, may manghuhusga sa atin, meron din mga away sa atin. Masigit pa dyan ang dinanas ng mga naunang Kristiyano. Sinapit nila ang grabing paghihirap. Ikinulong sila. Pinakain sa mga leon nang habang sila ay nabubuhay pa. Isipin mo, pakain ka sa leon, di ba? Sinunog ng buhay. Okay? Ipinako sa krus. Napatiwari ka, upside down. Pinugutan ng ulo. Mas grabe po ang mga dinanas nila noon eh. Kaya mahalaga na pagsikapan natin na maging sukdulan ang ating pananampalataya kanino? Sa Diyos. Diba? Sa tulong at biyaya ng Diyos. Sa ating paglakad sa katotohanan, ituon natin ang ating pagsisikap na umabot tayo sa finish line. Alright? Dahil ayon sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang sa katapusan. Parang in English is, Jesus is the author and finisher of our faith. Okay? Ulitin natin. Ituon natin kanino? Kay Jesus ang ating pananampalataya mula simula hanggang sa katapusan. Because Jesus is the author and finisher of our faith. Siya lang po, walang iba. Okay? So, sabi nga, let's aim for the prize. Di ba? At yun ay ang pangako ng buhay na walang hanggan na nasa Panginoong Hesukristo. Yun po ang prize doon. Bilang panghuling talata natin ngayon ay ang Galatia. Okay? Ito yung panghuling nating talata. Kapitulo 2, versikulo 20, basahin po natin. Okay? Namatay akong kasama si Kristo sa krus. Hindi ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Okay? Ang Kristiyano na may absolute faith o sukdulang pananampalataya ay hindi na ang sarili ang ikinabubuhay. Ulitin natin, ang Kristiyano na may sukdulang pananampalataya,
Hindi na yung buhay niya ang ikinabubuhay niya. Parang yung pangsariling kabuhayan niya dati, hindi na siya yun. Kundi ang pamumuhay na ay nanggagaling na sa Panginoong Hesus or ikisinabubuhay niya na ang Panginoong Hesus, di ba? Paano daw natin maipamumuhay ang buhay na nasa Panginoong Hesus? Di ba? May tatanong, paano niya pamumuhay yung sinasabi mo na para kay Hesus o pamumuhay si Hesus, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus na ating siyang nagmahal sa atin at nag-alay ng buhay para sa atin. Di ba? Nagmahal sa atin at inalay niya ang buhay para sa atin. Okay? Yun. May mga tanong din, bakit niya inalay? Di ba? So kaya, just, maraming tayong mga ibang pwede pang aralin. Just focus on this for now. Okay? So, sabi ang tanong paano daw isinabubuhay or ipamumuhay ang nasa Panginoong Hesus, di ba? Di ba? Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na walang iba kung hindi si Panginoong Hesukristo na siyang nagmahal sa atin at nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tayo din naman ay napako o namatay kasama si Hesukristo sa krus. At sa kanyang pagkabuhay, tayo din naman ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ito ay ang bagong buhay sa Panginoong Hesus. Di ba? Saan tayo napako? Sa kasalanan. Yun. Di ba? Di ba? So, tayo din naman ay nagkaroon ng panibagong buhay. O saan tayo nagkaroon ng panibagong buhay? Through Jesus Christ. Doon tayo nagkaroon ng panibagong buhay. Madaling sabihin na tayo ay may pananampalataya. Parang, dadasal naman ako naniniwala ako palaging marami kang maririnig na gano'n. Pero ang mas dapat nating alamin sa ating mga sarili ay kung anong uri ng pananampalataya ang ikinabubuhay natin. Okay? Nananampalataya naman tayo. Pero anong klase? Di ba? Tamad, natutulog, bagito, or patay na pananampalataya ang umiiral sa atin. Yun lang, doon iikot yun Ang pagsumikapan natin ay ang authentic faith. Tapat na pananampalataya, abiding faith, pananampalatayang masunurin. Yun. Aroused faith, nagniningas o naglalahib o nag-aalab na pananampalataya. At absolute faith, sukdulang pananampalataya. Okay? So, doon po natatapos ang ating pag-aaral dito sa topic na to. At napakaganda ng ating tinatalakay ngayon. At sa pananampalatayang buhat sa Diyos, ay sana po tayo ay naliwanagan or may napulot sa ating lesson for today. So, just always stay tuned at pagsusumikapan po natin na every week at meron tayong bagong topic at may mga layout na rin po sa mga future Bible studies para po kung meron din kayong mga questions, feel free na kayo po yung mag-comment or mag-post ng inyong mga concerns or mga questions, diba? So, pagsusumikapan po natin na sagutin or bigyan ng kasagutan or i-lead to somewhere na medyo mas maunawaan ninyo. So, salamat po ulit. Ito po si Brother JP ng Bible Webcast at tayo po'y magmahalan at magpatawad sa ating mga kapwa at matuto po tayo na mamuhay sa daan na patungo kay Kristo dahil siya lang po ang ating sukdulan na tagapagligtas at wala na pong iba. Okay? Siya po ang ating author and finisher of our faith. Okay? God bless everyone and magandang araw. Thank you.